So nitong mga nakaraang araw mga kababayan, sunod-sunod po ang bad news para po sa kampo ng mga DDS, sa kampo po ng mga Duterte, pero syempre good news po yan para sa atin. Nitong mga nakaraang araw, kung hindi ako nagkakamali, 4 na bad news ang kanilang nabalitaan. Una na po dyan yung umugong na balita na nahuli na si Senator Bato de la Rosa. So para po sa akin, it's a sign na malapit nang mahuli si Bato, no? So mukhang meron na po talagang tumututok dyan para mahuli at madala sa dahig. Baka magulat na lamang po tayo isang araw, nasa dahig na po si Bato de la Rosa at ayun, magwawelga na naman, magrarally na naman ang mga DDS. So, yun po yung unang bad news para sa mga DDS. Pangalawa, yung na-dismiss yung petisyon ng kampo ni Sara Duterte, nila Sara Duterte at ng kanyang mga alagad, na-dismiss yung petisyon nila versus dun sa ginawang impeachment proceedings ng House of Representatives, mga kababayan. So, moot and academic na yun kasi yung impeachment ay natuloy na sa Senado. So, nabaliwala yung kanilang petisyon. So tuloy-tuloy po ang impeachment. Pangatlo, ito pong nabalitaan natin na formal nang humiling ang USA ng extradition sa gobyerno ng Pilipinas para madakip si Kibuloy at madala papunta sa Amerika. Technically, nakakulong na si Kibuloy. Ang kailangan na lang gawin ng USA ay kunin ito sa Pilipinas at dalhin doon at doon panagutin sa mga sinasabing krimen na na-commit ni Kibuloy sa Amerika. No? Kung ako po ang tatanungin nyo, malakas po ang posibilidad na guilty si Kibuloy dahil meron po siyang alagad doon na nag-plead ng guilty. So, if that's the case, malamang sa malamang may guilt or guilty din si Kibuloy kasi yung kanyang tauhan ay umame na guilty siya, no? So, kapag nadala na po doon si Kibuloy, wala na pong balikan yan. I think forever na yan doon. At doon na siya habang buhay makukulong, no? Kasi mabigat po yung kaso niya. Kasi sa Amerika po, wala pong titignan dyan. Hindi titignan kung gaano ka kalakas, ka makapangyarihan, at kung gaano ka kayaman. Talagang pananagutin ka. Mabibigat ang kaso ni Kibuloy, mga kababayan. So, wala na po yung kawala. Yan po ang kinakatakutan ng mga alagad ni Kibuloy at ni Kibuloy mismo kapag yung nadala siya sa Amerika dahil wala nang balikan yan. Kung maalala nyo, nung nagtatago si Kibuloy, naglalabas siya ng mga voice messages, no? Mga recordings na ayaw niya ng yung tinatawag na extradition dahil siguro takot siya talaga na kapag nadala na siya doon, hindi na siya makakabalik. Hindi na siya makakalaya. Hindi niya magagamit ang kanyang impluwensya at pera para suhulan or impluwensyahan ang hustisya ng Amerika. Walang pakialam ang Amerika kung gaano kakayaman. Mas mayaman yan sa'yo ng libo-libong beses, no? So, hindi uubra, no? Ang iyong koneksyon, ang iyong kapangyarihan, kahit pa ikaw ay pinakamayaman sa mundo, kahit pa ikaw ang appointed son of God, mananagot ka. So, nasaan na ang mga alagad ni Kibuloy na nagsasabi na the victory is ours. Vengeance is the Lord. Na kung makapagsalita, puro Bible verse pa, akala mo'y inapis sila, akala mo'y biktima sila, at akala mo'y kakampihan sila ni Lord. Hindi kakampi si Lord sa mga gumagawa ng masama at ng aabuso. At ginagamit, no, yung Biblia at ang Panginoon para makapanloko. Hindi kayo kakampihan ni Lord. Huwag naman kayong utu-uto. Kung kayo utu-uto, maraming tao sa mundo ang hindi utu-uto at matatalino. Kaya kayo, mga DDS at sa mga naniniwala kay Kibuloy, gumising na kayo. 2026 na. Wala na tayo sa panahon ng 1940s, 1960s, or 1970s na uso pa yung mga alam niyo yun, yung mga naniniwala sa mga kulto, ganyan. Hindi ko naman sinasabing kulto yung kay Kibuloy, no? Pero napaka-unbelievable po ng mga sinasabi niya na siya ay nagpa-stop sa lindol, na appointed son of God siya, na siya ay dapat pinagsisilbihan sa gabi. Ano yun, mga kababayan? Di po ba? So, nakakakilabot, no? So, kung ako po ang tatanungin, and I'm sure ganito din ang opinion nyo, dalhin na si Kibuloy sa USA para mapanagot na, no? Kasi dito sa Pilipinas, tignan nyo nga, si Bong Revilla,
nakalaya pa, pinagpiyansa. Pero kapag mahirap, kulong. Mabubulok sa kulungan ang mahihirap. Yung iba nga ini-GK. Pero kapag makapangyarihan, mayaman na D-Lord, may connection, kahit D-Lord, mayaman na politiko na nagnakaw ng daang-daang milyon, laya. So, yung mga makapangyarihan na yan, dalhin yan sa mga bansang meron silang mga kaso para doon sila makulong at mabulok. At ang pinakahuli mga kababayan, ito pong pag-recant nung 4 na Maleta Boys. Kung di ako nagkakamali, 5 or 4. Parang 4 lang yung nag-appear sa media, yung nagpa-interview, pero 5 po yan kung hindi ako nagkakamali. So ito po ay patunay, no, na mga sinungaling sila. Patunay ito na totoo yung sinabi ni Duterte na sila nagtatanim ng ebidensya at intriga. Bakit ba nila ginagawa yan? Dahil maraming uto-uto, marami silang supporter na uto-uto at madaling malinlang, madaling maniwala. Kaya wala pong pakialam si Duterte kahit aminin pa niya, harap-harapan sa mga supporters niya na nagtatanim sila ng ebidensya at intriga, paniniwalaan pa rin siya ng kanyang mga supporters. Kasi nga, uto-uto, panatiko. Imagine, umahamin na nagtatanim ng intriga at ebidensya, sinusuportahan pa din, ayan tuloy, nakulong. So, ito pong pag-recant ng 4 or 5 ex-Marines, also known as Maleta Boys, yan po ay patunay na sila po ay maduming maglaro. Nagtatanim ng ebidensya, nagtatanim ng intriga para manira. Inamin ng mga Maleta Boys na sila ay nagsinungaling, gumawa sila ng bagong affidavit, at nagsasabi na sila ng totoo, at inamin nila na sila ay pinangakuan ng pera, na hindi na sila magtatrabaho sa loob ng 2 taon, at merong security ang kanilang pamilya. Umamin po. This time, naggawa sila ng individual affidavit na hindi kayang gawin ni Balikod. Gusto ni Balikod, isang affidavit sa lahat ng 18 Marines, no? So, kitang-kita mo doon pa lang, bakit isa lang, 18 yan. Ngayon, sila may individual affidavit. So, sa tingin ko, nagsasabi na sila ng totoo, in my opinion, no? So, ano nang nangyari sa tinatawag niyong 18 Brave Marines, mga DDS? Kailan kayo mamumulat? Kailan kayo magigising? Kailan kayo magigising? Ganyan ang kalakaran. Ganyan ang sistema ng mga sinusuportahan nyo. Nagtatanim ng ebidensya at intriga. Kung maalala nyo, yung mga testigo laban kay Senator De Lima or Congressman De Lima ngayon, mga nag-recant din, mga tanim testigo. Walang ebidensya kaya nagtanim na lang ng testigo. Pati nga mga convicted drug lord, ginawang testigo laban kay Senator De Lima. Anong nangyari? Wala, napatunayang inosente si Senator De Lima sa korte. Mga inutusan, kinu-urge, pinilit, tinakot para tumistigo laban kay Senator De Lima nung panahon ni Duterte. Kung maalala nyo, si Kerwin Espinosa umiyak, nag-sorry kay former Senator De Lima dahil tinakot lamang daw siya at pinilit para tumistigo laban kay former Senator De Lima. Ganon din si Sandra Cam, nag-sorry kay Congressman De Lima. Bago pumanaw si Sandra Cam, nag-sorry muna kasi alam niya na naging kasangkapan siya para manira. Ganyan din ang ginawa nila kay Trillanes. Kung ano-anong intriga at kung ano-anong paandar ang ginawa nila para lang mapakulong si Trillanes pero hindi sila nagtagumpay. Hindi talaga tatayo ang kasinungalingan. Ganyan din ang sinubukan nilang gawin kay E.S. Ralph Recto at iba pang opisyal ng gobyerno. Nagtanim sila ng mga starlet na mag-honey trap kay E.S. Ralph Recto. Yung bugaw, yung script, may 4 na lawyer daw na gumawa ng script. At ang inaakusahan na may pakana nito ay yung isang dating congressman, nakalimutan ko, para siyata ang last name, at si Congressman Leandro Lebiste. So, paano yan? Nagkakabukingan, umaamin, nag-aatrasa, nagre-recant, nabubuking, nabubulgar na mga intriga, pakana, gawang kwento, kasinungalingan, at paninira ang ginagawa ng kampo nyo mga DDS. Hindi pa rin ba kayo mamumulat? Hindi pa rin ba kayo gigising? Nakakadiri ang ganyang sistema mga kababayan. Nakakadiri dahil ang dumi nilang lumaro.
Yun na lang ginawa ni Duterteng intriga. Yung pinakalat nilang intriga. Si Duterte, 10 ng kanyang mga propagandista, vloggers at mga troll, pinakalat ang intrigang may karelasyon na congressman si former VP Leni Robredo. Pero hindi totoo yun. Nagalit ang mga tao kay former VP Leni Robredo kasi pinalabas ng mga propagandista na si VP Leni Robredo ay pinagpalit or pinalta na yung asawa niya na naaksidente. Ang pakanapa nga ng mga yan, ang black propaganda ng mga yan, laban kay Mayor Leni Robredo, yung nagpakalat sila ng conspiracy theory sa aksidente na nangyari kay Secretary Jesse Robredo na hindi man lang daw pinaimbestigahan ni Mayor Leni Robredo. Kasinungalingan po yun. Nagpaimbestiga ang CAAP or yung Civil Aviation Authority ng Pilipinas, nagpaimbestiga ang PNP, nagpaimbestiga ang third party independent investigation body. Sa pagkakatanda ko po, 4 or 3 ang iba't ibang grupo o body na nagpaimbestiga dyan. At pare-pareho sila ng findings na aksidente po yung nangyari. Right engine failure at pilot error po yung nangyari mga kababayan. Right engine failure at pilot error. Aksidente. Kaso, yung mga propagandista ni Duterte at mga troll, mga vloggers nila, ginawa ng conspiracy theory para palabasin na sinadya kahit aksidente para pagmukaing masama si Mayor Leni Robredo nung VP pa siya dahil hindi daw pinaimbestigahan. Kalokohan, kasinungalingan dahil 3 independent bodies ang nagpaimbestiga dyan at iisang findings. Ganyan po ang style ng mga Duterte. Magtanim ng intriga, ng malisya, ng conspiracy theory. Wala silang pakialam kung totoo o hindi. Ang importante, mapaniwala nila ang kanilang mga supporters at ang mga tao mahawa sa kanilang kasinungalingan, mapaniwala sa kanilang kasinungalingan at masira yung mga matitinong tao na sinisiraan nila. Tingnan nyo yung intriga nila laban kay Senator Rizon Tiveros, yung PhilHealth. Up to now, hindi nila napapatunayan kasi nga intriga, kasinungalingan. Puro kasinungalingan. Si Duterte nag-imbento ng mga foreign bank account ni Trillanes. Intriga, kasinungalingan, paninira. Kailan kayo magigising mga DDS? Kailan nyo marirealize na mali ang mga sinusuportahan nyo? Na mga sinungaling, tiwali, magnanakaw, at punong-puno ng criminal cases at kaso ang mga sinusuportahan nyo. Hindi pa ba kayo nagigising? Hindi pa ba kayo tinatamaan? Mga kababayan, anong nangyayari sa mga DDS na ito? Kailan nyo imumulat ang mga mata nyo? Hindi na ako magtataka kung sila mismo ang magbubulgar kay Sara Duterte, aamin at magsisiwalat, no? At magiging witness laban kay Sara Duterte kahit mga dati niyang tauhan. Hindi na po ako magtataka. Siguro baka dumating yung punto na makonsensya din sila. So, ewan ko mga kababayan, hindi ko alam kung ano pa ang dapat mabalitaan, ano pa ang dapat mabulgar, ano pa ang dapat malaman, ano pa ang dapat maisiwalat, para ang mga DDS na ito ay ma-realize nila na mali ang kanilang ipinaglalaban, mali ang kanilang mga pinagtatanggol, mga maling tao ang kanilang sinusuportahan, at mali ang kanilang paninindigan. Ewan ko kung ano pa ang dapat nilang ma-experience at makita. Sunod-sunod na sa kanilang mga puon at mga sinusuportahan ang nakukulong, pero hindi pa rin sila tumitino mga kababayan. Problema po yan. Kung hanggang ngayon, andyan pa rin kayo na patuloy na sumusuporta sa mga tiwali. Meron nga po akong nabasa na iboboto daw po ulit nila si Jinggoy Estrada na nakakulong ngayon dahil sa plunder na ilang beses na nakasuhan ng plunder, iboboto pa rin ulit ng mga DDS. Ito, basahin nyo. Ayan po, iboboto nila kasi hindi daw iniwan si Sara Duterte. Malamang sa malamang, magkakasama sila. Hindi sila mag-iunan. Pare-pareho silang may mga issue ng katiwalian. Pare-pareho silang may kaso. Ewan ko na, mga kababayan. Kaya siguro tayo hindi umuusad dahil meron tayong mga kapwa Pilipino na ganyan ang mindset. Na ganyan, nagpapauto, nagpapalinlang, nagpapagamit, mga kababayan. Kaya siguro hindi umuunlad ang bansa natin. Nakakadurog po ng puso, nakakalungkot. I have said so much. Ang dami ko na pong nasabi. Sana po kung may DDS na nakapanood nito,
Mamulat naman po sana ang mata nyo, magising na po sana kayo sa katotohanan at sana po ay ma-realize nyo ang mga bagay na dapat nyo ma-realize at matutunan nyo ang mga bagay na ayaw nyo matutunan. Nakakalungkot po kung patuloy kayo sa ganyang sitwasyon at sistema. Kayo, in my opinion, kayo ang humihila sa bansa natin pababa dahil patuloy kayong sumusuporta sa mga maling tao, masasama at mga sindikatong politiko. Magbago na sana kayo, mga kapwa namin Pilipino, na tinatawag yung mga sarili nyo na DDS. Unahin nyo ang Pilipinas, unahin nyo ang kapwa nyo Pilipino, magbago na kayo. Salamat po sa panonood.